muli si Cathy Bagtas, ang moderator nyo sa gabing ito. Pag-usapan at pag-isipan po natin ang kulturang umiiral sa ating mga public servants ngayon. Usaping etika at decorum ang ating tututukan ngayong gabi. Kung kayo po ay sumusubaybay sa mga balita, meron tayong mala-telenovela na sinusubaybayan sa pagdinig sa Kongreso ngayon ng General Appropriations Act o GAA, particular sa pagdinig ng opisina ng Vice Presidente. May narinig po tayong Ximenez, may Bratinela at iba pang patutsada. Ang tanong natin ng mga taong simbahan, aktual ba ang ganitong asal o pag-uugali ng ating mga public officials? Sa dami po ng mga balita, meron pa tayong isang sinusubaybayan na naging viral din nitong mga nakarang araw. Ito ang selfie na ginawa ng ating mga kapulisan sa pagkakahuli kay Alice Go sa Indonesia. Ang tanong po natin, tama ba na magpa-cute ang ating mga kapulisan sa tabi ng hinihinalang kriminal? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, ang Republic Act 6713. Ano nga ba ang tamang asal na akma sa isang kawani ng gobyerno? Tama ba na new culture na ito gaya na naging komento ng Pangulong Marcos Jr.? Makisabay po tayo sa ating pag-uusap at pag-iisip ngayong gabi. Mag-komento rin po kayo para malaman din po namin ang inyong mga saloobin sa topic na ito. React and share our pages sa Facebook, sa YouTube, and meron din po tayong Spotify account. At ang hashtag natin ngayong gabi na pwede nyo pong gamitin ay hashtag code6713, hashtag politics, at syempre, hashtag isip-isa. At ngayong gabi nga po, ang ating kasama na pag-iisipan ng ating mga topic ay ang mga pinaka-masters sa usaping sining at kultura ng Pilipinas. Tayo po ay privileged na makasama si Dr. Felipe M. De Leon Jr. at of course, si Dr. Melba Padilla Magay. Magandang gabi po, Prof. June, at salamat po muli sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon dito sa Salamat din Isip-isa. sa pag-anyaya sa akin dito. Maraming salamat. At syempre po sa pag-isip-isa, dapat nandyan din po si Doc Melba. Nakaka-celebrate lang po ng kanyang birthday. Belated happy birthday po, Doc, at magandang gabi po. Oo, pagpalang kaarawan. Ayan, sige po, tayo po ay hindi na magpapatumpik-tumpik, no? Bago po tayo magsimula sa mga tanong natin ngayong gabi, alamin po muna natin ang overview ng Republic Act 6730 at i-decode po natin ito mamaya. Ayon sa Britannica.com, etikang disiplina kung ano ang mabuti at masama at kung ano ang tama at mali. Ang termino ay inilapat din sa anumang sistema o teorya ng pagpapahalaga o prinsipyong moral. Sa madaling salita, ang etika ay ang tamang asal o pag-uugali. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Republic Act No. 6713. Ito ang patakaran ng Estado na itaguyod ang mataas na pamantayan ng etika sa serbisyo publiko. Ang mga pampublikong opisyal at empleyado ay dapat sa lahat ng oras ay mananagot sa mga tao at dapat gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may sukdulang responsibilidad, integridad, kakayahan, at katapatan. Sila rin ay dapat na kumilos ng may pagkamakabayan, makatuwiran, at may pagkiling sa hustisya. Dapat silang mamuhay ng simple at hindi magarbo. Dapat na itaguyod nila ang pampublikong interes higit kaysa sa kanilang mga personal na kapakinabangan. Ayon sa Section 4 ng batas, may mga pamantayan na dapat maging asal ang mga public officials at kawani ng pamahalaan. Dapat na unahin nila ang kapakanan ng publiko kaysa sa pansariling interes. Dapat nagampanan nila ang kanilang tungkulin sa pinakamahusay na paraan at talino. At dapat natapat sila sa kanilang katungkulan.
Sinabi rin sa batas na dapat ay sila mismo ang pipigil sa sino mang magsubok na manuhol sa mga kawani ng gobyerno. Dapat na tapat silang maglingkod sa bayan sa lahat ng panahon. Kailangan nilang kumilos ng may patas at tapat na hangarin. Kailangan nilang galangin ang karapatan ng lahat ng tao. Nakalagay din sa batas na bawal ang nepotismo o yung pagtatalaga ng kanilang mga kamag-anak sa posisyon. Dapat silang magbigay ng patas na serbisyo sa publiko ng walang kinikilingan na partido politikal. Dapat silang magbigay ng maagap, magalang at mahusay na serbisyo. Hindi rin sila dapat tumanggap ng anumang lagay o suhol para sa kanilang serbisyo. Sa lahat ng pagkakataon, dapat na isulong ng mga kawani ng gobyerno ang pagiging makabayan, ang pagtangkilik at pagsulong sa mga produktong Pinoy, at ang pagtatanggol sa kasarinlan ng bayan laban sa sinumang mananakop. Ang katapatan ng lahat ng empleyado ng gobyerno ay dapat nasa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas lamang, hindi sa anumang partido. Dapat na panindigan nila ang mga demokratikong proseso ng ating konstitusyon kung saan ang mga mamamayan ay higit na makapangyarihan kaysa sa militar, maging sa mga politiko. Ang lahat ng kawani ng gobyerno kabilang ang mga politiko ay dapat na may simpleng pamumuhay lamang at ito dapat ay naaayon sa kanilang kinikita bilang empleyado ng bayan. Ayan po ang mga nararapat na gawi ng ating mga public servants. Pag-isipan natin. Ayan, ito pong RA 6713 ay nagsasabi na merong standard ethics dapat ang ating mga public officials. Paano ang tamang asal, gayon din ang mga bawal o hindi dapat ginagawa ng ating mga public officials. Meron ding karampatang parusa ayon sa batas kapag hindi ito nasunod ng ating mga public officials. Pero may asal din po na parang hindi agad natin makikilala na nasa RA 6730 pala. Bago yan, tanungin muna natin ang ating mga masters. Una ko pong tanong, ano po sa inyong palagay ang mga kulturang Pinoy na dapat maging batayan o pamantayan din ng ating mga public officials? Anyone can go first po, Doc Melba or Prof. June? Ang kulturang Pinoy kasi ay tungkol sa paglilingkod sa kapwa. Di ba meron tayong kasabihan, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Kaya lang hindi iiral yon kapag hindi pinapatupad ang batas kasi nagkakaroon ng tinatawag na impunity. Pag merong hindi sumunod sa batas, ay gumagaya ng lahat. Kasi sa sosyolohiya, sa sociology, meron tinatawag na social modeling. Pag ang isang opisyal ay gumawa ng mali, maski wala pang nakasulat na gumawa siya ng mali, no? Susundin ng mga tao yun eh. Kasi mataas ang pwesto niya eh. Halimbawa, sabihin ng isang opisyal, pumatay kayo ng ganito, magmamagaling yung mga nasa baba, ano? Para maging magandang papel nila sa mataas na opisyal at mabigyan sila ng pabuya, maski na wala pang nakasulat, kung ano man yung sabihin ng isang leader, gagawin nila yun, tatuparin nila yun. Kaya importante kasi na ang pinakamataas na leader na siya may kapangyarihan ay tama ang mga sinasabi. Oras na magkamali yan, lalong magiging masama yung mga nasa ilalim. Kasi kung hindi man gustong gawin nyo nasa itaas, magmamagaling yung nasa ilalim. Sapagkat gusto nila maging, okay ako, boss, ginawa ko yung gusto mo. Maski walang nakasulat na instruction. Kaya yung social modeling, importante yan eh. Yan ang sa aking nakikita. Hindi lang kultura Pilipino yan, maski sa parte ng mundo. Kasi nung maging presidente si Trump, naglabasan lahat ng sira ng ulo. Kasi nga yung pinapakita ng presidente, medyo may pagka-problema, no? Kaya magmamagaling yung mga nasa baba para magkaroon din sila ng pabuya mula sa itaas. Kaya gagawin nila yung sinasabi maski walang nakasulat. Ganyan nakikita ko. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa. Social modeling. Kayo po, Doc Melba, ano po ang masasabi niyo po dito? Isang gift ng leadership kasi, yung meron kang power, no? Yung sinasabi nga ni Professor John, may power ka to model kung ano yung gusto mo na kultura sa organisasyon. Ikaw kasi yung tinitingnan kung ano yung what is disapproved, what is approved, at yun hindi naman necessarily nakasulat, kagaya ng Code of Ethics.
In other words, ikaw yung nagsiset ng mga boundaries, no? Alam nila na yung bossing ay hindi pwede ito. Alam din nila kung makakalusot sila dahil yung bossing ay ganun din. So, mahalaga na maintindihan ng ating leadership na in a way sila yung nagkikreate ng kanilang organizational culture. So, halimbawa, ito pong Pangulong Duterte, bumaba talaga yung, I think we reach yung lowest point ng ating social behavior nung siya ang presidente. Hindi lang sa medyo bastos ang lingwahe, kundi yung mga mamamayan na rin, nagkaroon na rin ng tolerance sa ganong klaseng lingwahe. No? So in other words, delikado yung mga leader na walang ethical na compass sila mismo kasi sila yung nagki-create ng organizational culture o kung ano yung approval ng bayan. Kasi may tinatawag na formal at informal sa anthropology, no? Merong formal domain, merong informal domain. Sa kultura natin, very strong yung informal domain. Pwedeng ma-overrun yung formal system, no? Kahit na halimbawa, wala kang formal powers, hindi ka presidente, pero kung ikaw ay first lady, kagaya ni Imelda noong unang panahon at kagaya rin ng first lady natin ngayon, marami silang kapangyarihan kahit informal na power. So, kailangan maintindihan natin yon na usually sa mga normal na societies, pareho yung weight ng informal at saka formal system. Sa atin, very strong yung informal domain. So, mahalaga na matingnan natin ito, yung ano yung minomodel ng ating mga public officials. Thank you po, Doc Melba. Unang tanong pa lamang po, pero malaman na agad yung discussion din natin. Pero bago, go ahead po, Prof. Gusto ko sinabi ni Dr. Elba. Yung sinasabi niya na mas malakas yung informal. Totoo yan. Kasi sa kultura natin, masyado tayong mahilig sa connection sa kapwa. Gusto natin maugnay, no? Napaka-relational natin. Kaya pag ginawa ng iba, gusto rin gawin ng ginawa ng isa, gusto rin gawin ng iba. Kaya mas napakalakas sa informal kasi kaya nga ang lakas-lakas ng mga marites sa atin eh. Pag mayroong isang siswis, kumakalat ka agad yan. Kasi nga, mabilis tayo makapag-connect sa kapwa. Lalo pa talagang galing tayo sa isang tinatawag na oral culture. No? Yung orality natin napakalakas. Kaya mabilis kumalat. At pag may ginawa isang opisyal na mukhang mali, maraming gagaya talaga. Yun ang gusto ko lang maidagdag. Thank you po, Prof. June. And I completely agree with that po, no? Kumbaga nung panahon nga po ni Duterte ay na-normalize yung ganong behavior. Kaya importante po, no, na sa leaders natin, government leaders natin, nakikita yung kagandahang asal. Pero bago po tayo magpatuloy, no, sa ating pangalawang tanong, meron po muna kaming maikling video na ipapanood po sa inyo. Nakuha na kami ng picture. At that point, para may kumuha ng picture to have it documented. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tingin ng ganyan, di mo naman ako ano ginagawa nito, nagpapakyut pala. So, ganun lang yun. There's nothing to it. That is part of the new culture now, na pakuwala agad ng kahit ano. Kasi popost nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na nangumiti. So they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Napanood niyo po ay isa sa mga recent news, no? Selfie na ginawa ng ating kapulisan at ang ating isang government official with Alice Go. Ang pangalawa po naming tanong, kung new culture po ang selfie, ano ang boundary po nito sa kahihiyan? Para po kasing nakalimutan nilang mahiya, no? Na ang kasama nila ay inaakalang
ay naakusahan po ng kriminal. Pero nagpa-cute pa ang ating mga public officials. Ano po ang konsepto ng hiya sa mga Pilipino? Yung kasi yung problema riyan, hindi man yung pagsa-selfie, wala nang problema yung pagsa-selfie. Ang naging problema riyan, yung parang binibaby pa yung isang akusado na nga eh. Ginagawa pang parang ginawang celebrity, parang nakikitungo sa isang artista. Yung kahihiyan, malaking problema yan sa ating lipunan kasi nga kung pinapakita ng mga leader ay wala silang kahihiyan, lalo na ng panahon ni Duterte, mahahawa halos lahat. Lalo na yung kapulisan na talaga namang marami silang training na panay tungkol sa gamit ng mga armas nila at saka mga duty ng kapulisan. Pero walang kinalaman sa moral dimension yung training nila eh. Yun. Thank you po, Doc. Prof. June. Kayo po, Doc Melba. Ano po ang masasabi nyo dito, no? Yung patungkol po sa hiya, konsepto ng hiya ng mga Pilipino. Meron pa rin po ba noon? Umiiral pa rin po ba yon sa kultura po natin? Is talagang at its best, no? Yung sense of propriety. In other words, meron kang sense ng decorum, no? Paano ka magbibehave sa certain circumstances. Ay, yung ang pagsiselfie, sabi nga ni Professor Joe, wala namang problema yung selfie. Ang problema lang, inappropriate yung pagsiselfie. Doon sa isang circumstance na dapat seryoso sila dahil seryoso itong pagkakahuli, no, kay Alice Go. Pero gusto pa nilang maging photo op. No, yun ang problema yata eh. Inappropriate yung mga okasyon na gusto natin photo op. Yun ang sa tingin ko medyo wala sa ating code ng good behavior. Kasi meron namang place yung selfie talaga. Pag kayo nagbe-birthday, pag merong mga celebration na gusto natin. Pero yung mga ganong circumstances na naghuli kayo ng suspected na kriminal, pagkatapos gusto na nyong gawing opportunity para mag-selfie, no? Medyo it says something about ano yung yung circumstances ng ating mga kapulisan na gagawin nila yung opportunity bilang photo op, no? Sa mga sarili nila. Medyo inappropriate, hindi congruent doon sa sitwasyon na kailangan medyo seryoso sila. Yes, opo. Napansin ko nung si Senator Lela de Lima, walang nagpa-selfie at saka seryoso sila talaga. Talagang parang gusto pa nga nilang saktan si Senator de Lima. Walang nakangiti. Bakit walang nag-selfie nun? Ibig sabihin, iba talaga naging trato sa siguro dahil medyo maganda at saka may pera, nawala ng paggalang sa sarili. Kasi nga, bakit nawala yung hiya? Itong isang malalim na dapat ating analisahin. Ang hiya ng isang lipunan, ng isang mga tao sa isang lipunan, ay nanggagaling sa konsepto ng dignidad, no? Yung pagpapahalaga sa sarili. Pag walang pagpapahalaga sa sarili, walang hiya. Nawala ang hiya. Kasi, halimbawa, ikaw ay galing sa isang pamilya na talagang honorable, no? Talagang may de buena pamilya, yung marangal na pamilya, may pangalan sa lipunan, mahihiya kang gumawa ng masama. Kasi mataas ang tingin sa sarili mo. Ang problema sa mga Pilipino, dahil sa matagal na tayong nasakop, no? Bumaba ang tingin natin sa sarili natin. Talagang naging biktima tayo ng kolonisasyon, mahigit 300 taon, na naging alipin ang tingin natin sa sarili natin. Nawalan tayo ng sense of self-worth. Ganyan na nangyari sa Pilipino.
meron kong sinasabing madalas na yung tatlong naging sakit natin. Unang-una, pagmamaliit sa sarili, ang tawag kong yung pangalawa, Doña Victorina Syndrome, ayaw natin maging kayo manggi, gusto natin maging puti, gusto parang Kastila. Tapos yung tayo lang yata nagdirew ng pagkatalo, bumaba talaga ang tingin natin sa sarili. At sabi nga ni Rizal, naging para tayong mga alipin. Meron pa siya sinabi, the slaves of today are the tyrants of tomorrow. Yun na nga, yung pagkaalipin ng kaisipan, parang araw pa nagkaroon sila ng kapangyarihan, ano yung kalokohan ng ginagawa. Sa tingin ko, yung kawalan ng pagkilala sa sarili bilang Pilipino, yan ang dahilan kaya hindi nahihiya yung karamihan ng Pilipino na hindi na alam na sila ay Pilipino. Hindi nila alam na sila ay dapat magkaroon ng konting sense of pride sa pagiging Pilipino. Wala tayong konsepto ng pagiging Pilipino. Yan ang aking nakapansin. Wala tayong konsepto ng pagkabansa. Hindi alam ng mga Pilipino kung sino sila. Sila tayo, kagalang-galang na lahi. Hindi alam yan. Mukhang hindi natin turo sa eskwelahan yun. Mukhang wala tayong yung mga tinatawag na mayroong isang intelligence na tinatawag na yung capacity to reflect, yung kakayahang magmuni, intrapersonal, kakayahang tumingin sa sarili, yung self-awareness. Parang kulang na kulang tayo riyan. Sino nga ba tayo? Naituturo ba natin sa eskwelahan yan? Tinanggal na nga ang kasaysayan sa kolehiyo. Tinanggal na nga ang Pilipino, mga subject. Kaya pababa na pababa ang pagtingin natin sa sarili. Pag mababa ang tingin sa sarili, walang hiya yan. Salamat po, Prof. June. Napakalalim pala nung konsepto ng hiya. At yung mga tao na dapat ay minomodel yun, tila ba parang hindi natin nakikita sa kultura po natin ngayon. May isa pa po tayong isang kultura na gusto natin itanong po sa inyo. Pero bago po yan, panoorin po muna natin itong video na ito. Mabuti na lang, marami tayong naging kaibigan na dahil sa pagpunta-punta ko, pagpunta ko sa mga iba't ibang bansa. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. At inuulit ko, noong nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Ayan, parang friendship goals, yung sinabi ni Marcos at ni Abalos. Pero pag-usapan naman po natin ang pakikipagkaibigan ng mga Pilipino. Parang magaling po tayong makipagkaibigan. Tulad nga po nung sabi po ni Pangulong Marcos at ni DILG Secretary Abalos, wala raw pong ginastos ang gobyerno dyan dahil pinahiram daw po tayo ng eroplano upang sunduin si Alice Go. Hindi ko alam kung wala po tayong budget o talagang magaling lang tayo na makipagkaibigan. Particularly ang ating mga public officials. Pero ang tanong po namin, paano po ang tamang pakikipagkaibigan para sa mga public officials? Ano po, at dapat ba may boundary ito kung meron man para sa mga kawani po ng ating gobyerno? Talagang dapat mayroong boundary ang pagkikipagkaibigan. Kasi nga mukhang hindi na naintindihan ng mga kawani ng gobyerno na ang pagkikipagkaibigan ay parang maging mahusay ang serbisyo nila at hindi na dapat lumampas sa larangan ng serbisyo na hindi na dapat maging personal. At pag naging personal, kuminsan kasi hindi na mabigyan ng pagkakahati yung publiko, pampubliko at pampersonal. Diyan nahihirapan ng Pilipino. Hindi maihiwala yung pampubliko sa pampersonal. Kasi nga dahil pagka walang pagmamahal sa bansa, pagka ang nangyayari sa marami tayong komunidad na inuuna ay pamilya. Kung hindi pamilya, yung kanyang political group, political clan. Pagka ganyan, ang serbisyo ay sa sarili, pang sarili lang, Bihira yung naglilingkod na iniisip yung kabuuan ng bansa. Kaya pagka ganon, maski na pampubliko dapat, nagiging personal. Yan ang isang problema. Kasi napaka-undeveloped. Kung kumpara natin sarili sa mga Koreano, napaka-makabansa ng Koreano, mga Hapon, ganyan din. Kaunting hiya lang, kung isa nagpapakamatay pa yung mga Hapon pag napahiya sila. Sa atin, kasi nga, kulang na kulang tayo ng sense of nationhood. Talagang kailangan trabahuhin yan.
Lalo pa nga nagkaroon tayo ng martial law. Ang sama ng nagawa ng martial law. Sapagkat, ito papaliwanag ko lang, no? Noong araw, bago mag-martial law, tuwing 4 na taon, meron tayong bagong presidente, may mga bagong senador, may mga bagong congressman. Noong buong martial law, wala yung mga bagong dugo. Tumagal na tumagal, yung mga dating opisyal, hanggang tumanda na sila, madalas pag tumatanda, nagiging masyadong sanay sa status quo, nagkakaroon sila ng comfort zone, at nagiging masamang role model na kasi gumagawa na ng masama kasi alam na nila sikreto ng kabang bayan. Yung kabang yaman ng bayan, alam nila sikreto. Alam mo naman, yung pagrasa kapangyarihan, hindi mapigilang yung sarili na hindi gumawa ng masama. Kaya yung mga kandang huling panahon ng martial law, ang sasama na ng imahen ng pampublikong opisyal na pinakikita. Yun doon nag-umpisa, yung pababa ang moralidad ng Pilipino. Dahil nawala yung idealismo ng mga kabataan, no? Tingnan niyo yung katipunan. Ang mga katipunero, ang babata nila, 19 hanggang 25. Sapagkat nandiyan ang idealistic youth nawala ang idealistic youth sapagkat yung buong panahon ng martial law, hindi sila lumitaw, no? Kaya doon bumaba talaga ang moralidad natin. Kasi yung mga opisyal na binigyan ng katakot-takot na babuya ni Marcos Sr., sina Dicini, kung sino bakit si Enrile, ay nako, inabuso yung kapangyarihan nila at yan ang naging role model ng masumunod na henerasyon. Lalong nawala yung sense of nationhood. Thank you po, Prof. June. Tingin niyo po, anyone can answer po. Knowing yung ganun pong reality sa ating bansa, no, may pag-asa pa po kaya na maitaas ulit yung moralidad nating mga Pilipino? I'd like to hear from Doc Melba po for this question. Well, first of all, dapat siguro balikan natin yung tinatawag na ano yung learned behavior ng mga Pilipino dahil sa experience ng colonization at ano rin yung talagang taal sa atin. In other words, yung core values na tinatawag. Now, ang problema, through our unfortunate na historical experience, kagaya ng martial law, sabi nga ni Professor June, medyo na-distort ito. Halimbawa, yung idea natin ng pakikipagkapwa-tao, yung we always feel na we are connected, no? May passion for connectedness sa mga Pilipino. Naudlot lang doon sa issue ng yung aking maliit na sakop. Hindi siya nag-enlarge into yung tinatawag na bansa o nation o bayan, ano? Mas siguro meron tayong sense ng bayan ngayon kesa bansa. Kasi yung bansa, political na entity yun eh. Ngayon, sa tingin ko, naudlot dun sa small circle ng sino yung kamag-anak ko, sino yung aking sakop, yung entity that I acknowledge to be my circle of responsibility and circle ng accountability. Pero beyond that, hindi na. I don't think about the nation. I don't think about yung mga kapwa-tao, no? Na nabansot yan dun sa... Kaya maraming mahirap kalabanin halimbawa yung political dynasty. Kasi kamag-anak incorporated yan eh. At ang tingin mo sa political dynasty, sakop ko yun eh. No? Pero beyond that, wala akong pakialam. So isa yon yung ganong distortion. At saka yung totoo rin na halimbawa tayo ay mahusay makipagkaibigan. Pero dahil sa, sabi nga ni Professor June, na institutionalize yung cronyism. No? Yung kaibigan ko lang itong mga kroniko. Pero beyond that, wala akong pakialam. Ang nangyari dyan, tama na ang mga Pilipino mahilig makipagkaibigan. Mahusay tayo dyan eh. Pero ang nangyari, it was limited to a small circle of loyal, no, na followers ng allegiance niya, hindi sa taong bayan, kundi doon sa sino ang may hawak ng kapangyarihan. So,
Isang ano yan, isang impact yan ng martial law. Isa ring impact ng martial law is nawalan din tayo ng masasabi na party system, no? Yung political party system nag-collapse. Ngayon, walang ganun eh. Kung sino yung may kapangyarihan, sino yung presidente, lahat nagmamigrate doon sa party niya. Yung ganon. So makikita natin na hindi na yung nationalista o liberal, hindi na ganon. Kung sino yung may kapangyarihan at pwedeng maging source ng iyong pork barrel, no? Kasi pwedeng i-withhold yan ng presidente. Nag-umpisa yan noong panahon ni Macapagal. So, pag na-withhold yan, edi wala kang pang mud-mud doon sa electorate, no? Lalo na pagka-eleksyon. So, lahat nagiging migrants doon sa party ng presidente. So, marami tayong mga ganon na actually maganda sana yung mga values, no? Kagaya ng sakop, kagaya ng yung ating pakikipagkaibigan. Kung titingnan mo yung lingwahe natin, maraming ka. Kaibigan, kapuso, kapamilya, kaganon. Maraming ka. Ibig sabihin, nakikiisa tayo palagi, no? Nakikibagay tayo palagi sa kung sino man ang kaharap natin. Maganda yun na value. Core value natin yan. Pero at the same time, na-distort yan because naging small na circle na lang. Yung iyong sense ng sinong aking kaibigan, sinong aking kapwa-tao, no? Dati yung kapwa-tao malawak yan no? Ngayon, naging ano lang na yung sense ng sakop naging limited lang, no? Sa Kamag-anak Incorporated. So may mga ganun ka na mga core values na na-distort dahil sa historical circumstances natin. Salamat po, Dok. That the church has a role to play in preserving yung mga Filipino values natin kung na gano'n, no? Na pakikipagkapwa, sakop. And before we proceed po to our last segment, gusto ko rin po sana mabasahin, no? At ibahagi po sa inyo yung ilan pong saloobin ng ating mga viewers sa Facebook. So we encourage po na kayo po ay mag-comment, makibahagi po sa usapin. Let me read some of the comments po, no? Sabi po ni Trainer Bo, salamat po sa episode na ito. Sana nga maging mas self-worth and nationhood ng mga Pilipino. Sabi rin po ni Ma'am Alma Miklat, hello po, totoong nakakalungkot. Walang pagmamahal sa bayan ang marami sa mga Pinoy. Lalo na ang marami sa mga namumuno. Mas sarili lagi ang inisip yung sariling bulsa. Kaya ganito tayo, sick man of Asia. Thank you po for sharing your thoughts. We encourage you po to continue engaging with us in the comment section po. Pero before we proceed sa last question po natin, no, panoorin po muna natin itong huling video clip at pagpatuloy po natin ang ating usap, no, tungkol po sa topic na ito. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, as a manifestation. Thank you, Madam Chair. Ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw nang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, parang hindi uma-attend. Pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging Vice President ako.
kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Ayan, pag-usapan naman po natin ang saga sa Kongreso o drama sa opisina ng Vice Presidente dahil sa budget hearing. Naging viral din po ang shimenet ni Vice Presidente Duterte hanggang sa nasabihan na nga po siyang Bratinela dahil sa hindi niya pagsuport sa hearing. At sinagot naman po yan ni VP Sara sa isang press briefing na ayaw niya lang daw pong pumatol sa mga patutsada. Ang tanong po natin, and I guess this is also our last question, no? Ano po ba ang tamang asal dapat ng ating mga mambabatas at ang ating iba pa pong public officials? Meron po ba tayong dapat na inaasahan na paraan ng pagsasalita, pagkilos para sa ating mga government officials? Accountability yan eh. Kasi ang budget, pera ng taong bayan yan. Hindi pang sarili yan. Kaso, pag hindi pa pinamaliwanag kung saan mo gagamitin yung pera, parang sinasabi, ako ang batas. Wala akong galang sa batas ng ating republika. Sapagkat meron akong sariling, karapatan. Pero yung position ay hindi right yan. It's a privilege. Pribilehiyo na mapunta ka sa posisyon ng pagiging senador, congressman, vice presidente o presidente. Hindi yan karapatan. Sapagkat yung posisyon yan that should be earned, no? Hindi binibigay sa iyo na parang ibigay sa iyo ng isang Diyos o kung sinong royal, isang hari, no? Hindi sila hari, hindi sila prinsesa. At talagang may pananagutan sa taong bayan yan. Ang dapat na asal ay maging mapagumaba, no? Paliwanag kung saan gagastusin sapagkat hindi yan pera ng Congress, pera ng taong bayan yan. Ang dapat paliwanag niya ay hindi para sa mga senador, hindi para sa mga congresswoman, kundi para sa taong bayan. Manila ng taong bayan kung saan ginagasta. Alam niyo sa Pilipino, ang isang nakikita kong napaka-malalim na halagahin o value ay equality, justice, katarungan. Ayon ng Pilipino na may tinatago ang isang opisyal ng gobyerno. Kailangan bukas ka. Kaya meron tayong FOI, no? Kaya lang hindi yata natupad yun eh. Hindi ba yung freedom of information, no? Parang hindi pa napapatupad yung batas na yun. Kaya tingnan niyo si Mayor Vico ng Pasig, meron siyang transparency bill na sinusunod niya. Gustong-gusto na, kaya siya naging sikat dahil doon. Kailangan ng Pilipino transparent bukas. Pag may tinatago ka, ibig sabihin, meron kang ginagawang kalokohan. Kaya maling-mali na hindi siya sumagot ng tama dahil wala naman personalan. Naging personal ang mga sagot niya para bang siya ay minamartir daw. Wala naman ganun ginagawa yung mga congresswoman. No? Tinanong nga siya ng matino, hindi naman sumagot ng matino. Ang naging para sa tingin niya, meron akong karapatang magkaroon ng kapangyarihan ganito sa halip na dapat it should be earned, no? Rather than a right. Naging right instead of a privilege yung kanyang kapangyarihan. So, ito ay isang extreme example ng naging masyadong Bratinela dahil nga sa siya, yung in-spoil ng family dynasty ng mga Duterte, no? Talagang pinalaki sa layaw. Akala niya, yung kapangyarihan, solo-solo na niya at hindi niya alam na accountable siya sa buong bansa. Yun ang aking sagot dyan. Salamat. Thank you po, Prof. June. Kayo po, Doc Melba, ano po ang masasabi niyo po dito?
Well, ang isang masakit at malungkot na fact sa ating public life ay yung mga rules, no? Whether it's yung Code of Ethics sa Senate o yung lingwahe na ginamit sa Kongreso, yung mga rules get trumped by power. Palaging na kapangyayari kung ano yung aking kapangyarihan. So siguro akala ng ating Bratinela, no? Ay meron siyang ganong kapangyarihan na pwede niyang i-ignore yung mga rules for budgeting, halimbawa. Trabaho talaga ng Kongreso yon. Hindi niya pwedeng sabihin na may mga ilan dyan na ayaw yung mga sagot niya. Siyempre, kailangan naman na, yung sinasabi nga ni Professor June, we make an account kung bakit merong ganitong budget, merong ganitong appropriation. Kahit na pabalik-balik na rin mo yung sinasabi niya na merong mga ilan dyan na hindi gusto yung sagot niya, the truth is, meron siyang accountability na sabihin yung tamang sagot din, no? Doon sa mga tanong. Pero ini-evade yun dahil nga ang feeling niya, pwede kong baliwalain, ano? Kung ano yung mga impormasyon na gusto nila. Parang kagaya yan si Alice Goren na nagsasabi, sorry po, dahil ako po ay mayroong kaso o ganyan. In other words, pwede nilang, ay medyo masakit yung word, ano? Pwede nilang gaguhin yung process, no? Ng mga hearing, ng mga ganon, dahil lang sa ang feeling nila, malulusutan nila. Thank you po, Doc Melba. And I completely agree po sa mga sinabi po ninyo. Para po sa huling tanong po natin ngayong gabi, ano po sa palagay ninyo ang Code of Ethics sa politika na consistent po sa ating kultura na pwede rin po nating ituro halimbawa sa mga nais din po kabataan na nais maglingkod sa gobyerno or even our students po, no, na nanonood po. Meron po ba sa palagay po ninyo na Code of Ethics sa politika na consistent sa ating Filipino culture and values? Oo. Sasagutin ko lang yan, no? Ano ito eh? Ito ay nauugnay sa sinabi ni Apolinario Mabini, ay isa sa pinakamagaling nating political philosopher. Sabi ni Apolinario Mabini, ang walang kakayahang maglingkod sa kapwa ay hindi malaya. No? Ang taong malaya ay may kakayahang maglingkod sa kapwa. Yung paglilingkod sa kapwa, talagang ano yan, walang halong panggugulang, ano, hindi pagkamakasarili yan. Ang naalala ko dito, ang dapat maging halagahin o value talaga ng ating mga public servants, ano, ay kamukha nung ginawa ni Patricia noong pandemic, ano? Hindi ba nakita niya na naghihirap ang maraming Pilipino, walang makain yung mga maralita, nag-umpisa siya ng community pantry. Oo. Yan ang nakikita ko na bayanihan, community self-help, no? At yan ang nakikita kong talagang kailangang importanteng matutuhan ng lahat ng ng ating mga naglilingkod sa gobyerno na tumulong sa kapwa dahil yan ang tinatawag nating malasakit. Ano ba ang malasakit? Malasakit ay hindi natin ginagamit siya ng ilang politiko, gaya ni Bongo, palagay ko hindi niya naintindihan yun, no? Ano ba ang malasakit? Malasakit ay kakayahang akuin ang pasanin ng iba. Kakayahang akuin ang pasanin ng iba. Yan ay napakalalim, no? Kung ano ang pasanin ng taong bayan, kung ako ay naglilingkod sa bayan, kailangan akuin ko ang pasanin ng halos lahat. Malasakit, no? Kung ano yung problema ng mahihirap o problema ng mga Pilipino, aakuin ko yan. Kung ako ay nasa publiko, kung ako ay nasa serbisyo publiko.
Yan para sa akin ang mahalagang maituro. Salamat po, Prof. June. Kayo po, Doc Melba, any last words po para po dito sa tanong po nito? Well, sa akin, magandang sabihin sa mga kabataan na actually itong mga behavior ng ating mga politician ngayon o kaya mga public officials, hindi ito talaga mga core values ng Pilipino. Dapat palakasin natin yung kultura na nasa atin na kultura ng hiya, no? Ang hiya is actually sense of propriety, ibig sabihin nun hindi yung tipong shaming, yung ganon. It's really a sense na ito yung proper decorum sa isang bagay, no? So kagaya rin ng pagkapwa-tao na yung tinatawag na shared identity, no? Ikaw ay hindi lang kabayan ko, ikaw ay sakop ko. Ay mababahala ako sa'yo dahil sakop kita. Yung ganong mga core values. Pati yung, naalala ko nung panahon ng martial law, sabi hindi ka nag-iisa. Magandang yun Sabi ko, bakit yun ang nag-surface, hindi ka nag-iisa? Sapagkat nakikiisa yung taong bayan. Na ang sense nila, yung kung pinatay sa isang malaking tao, pinatay ang isang malaking tao, abay, kasama rin kami dyan, maaaring kami rin, no? So, in other words, merong yung ganong sense ng shared identity ng kapwa-tao. Pwedeng palakasin din yon. Pwede rin palakasin yung palabra de honor. Maraming mga pangako ang mga politiko na napapako, no? Wala silang isang salita. So, dapat yung value na yun, palakasin din sa ating mga kabataan. At yung mga medyo modern na mga natin ngayon, new culture daw, kagaya ng selfie, gamitin yun para mapaigting, no? Yung sense natin ng solidarity bilang isang bansa. Na i-celebrate natin yung ability natin to be together, to be happy together, yung mga ganon, hindi yung individualistic lang, ganon. In other words, pwedeng in the same way na turn into negative things, itong mga core values, ibalik natin yun at ituro sa mga kabataan. Maraming salamat po, Doc Melba. No? Napakaganda pong paalala from you and Prof. June. No? Yung paalala po ni Prof. June na ang serbisyong publiko ay pagmamalasakit sa ating kapwa na nangangailangan. At totoo nga po no, na hindi mga prinsipe o prinsesa ang mga opisyal ng gobyerno na sila po ay naglilingkod, no? Sila po ay naglilingkod sa ating gobyerno, sa ating bansa. Sila po yung mga public servants. Maganda rin po yung paalala po ni Doc Melba na palakasin natin no, yung pakikipagkapwa-tao at palabra de honor na tila ba'y nawawala na talaga, no? Particularly sa ating gobyerno na yung isang pangako or meron tayo isang salita, no? At hindi ito pangako lamang na ibinibigay tuwing kampanya o tuwing eleksyon. Kaya muli po, maraming salamat po Professor June at Doc Melba sa napakalalim po no na discussion sa atin pong mga naging viral no na issues at sa ating lately po sa ating gobyerno. Ngayon naman po ay hindi po matatapos ang ating episode nang hindi po naririnig si Doc Melba po ulit para po sa ating saganang amin. So, I will turn over po to Doc Melba para po sa kanyang sa saganang amin. Siguro dumako tayo sa ano ang kabuluhan nito sa mga simbahan. Unang-una, dapat malaman natin na yung mga laws, yung mga code of ethics, halimbawa ng mga civil servants, maganda yun Kaya lang, walang puwersa yan kapag ang ating mga values, ang ating kultura ay hindi kaugnay dyan. In other words,
Sa sociology may tinatawag na plausibility structures. Pwedeng marami kang laws, no? Pero hindi yan mai-implement kung walang mga structures in place para magawa yun. Alam natin, marami tayong mga laws, no? Environmental laws, gender laws, mga kung ano-ano. And yet, ang actual behavior, ganun pa rin, no? So, kailangan merong mga structures na in place para ang mga tao should behave in the way they should behave. Of course, kasama dyan yung system ng rewards and punishment. Kaso hindi nag-work yun. Pag malaki kang tao, walang punishment. Pag maliit ka na tao, may punishment. So, medyo askew rin yung ating system ng reward and punishment para sa behavior ng mga tao sa society. Isa yon. Ngayon naman sa simbahan, sa tingin ko, para magkaroon ng puwersa talaga ang ating mga aspirations, no, kagaya ng Code of Ethics sa ating mga public officials, kailangan din na ang simbahan really teaches yung right values. Sa totoo lang, kung tatanungin ninyo, malaki yung accountability ng simbahan, lalo na tayong mga Christians, ano? I mean, 85% ang ating population na Kristiyano. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo tumatalima doon din sa mga laws ng Diyos, no? In other words, we have not built after 500 years culture na ayon sa salita ng Diyos. In other words, ang kultura natin, either we learned from colonialism, no? So na-distort yung ating core values. Pero also, hindi rin ganun ka-strong yung ating ethical teaching bilang mga simbahan. Kasi ang tingin natin palagi, ang simbahan ay para lang sa mga bagay na spiritual, no? How to get saved. Yung alam natin sa Bible, usually lang, how to get saved. Hindi natin nakikita na ang gospel means yung lordship ni Jesus in all of life. Kasama ron ang politika. Karamihan sa atin, allergic sa politika. Ang tingin natin, yung simbahan dapat hindi nakikialam dyan. No. When it comes to moral values, when it comes to issues of justice and righteousness, that is within the territory ng salita ng Diyos. At kailangan sabihin natin, mali ito. No? Mali ito. Kahit na everybody else is doing mga bad things, tayo dapat tumitindig, tumatayo sa anong tingin natin ang tama. Marami tayong mga Kristiyano dyan sa gobyerno. Pero sa tingin ko, walang masyadong diferensya yung actual social behavior ng mga nagsasabi na sila ay Kristiyano. As against yung mga tao na talagang walang hiya. So, dapat magpakita tayo na tayo ay tunay na mga Kristiyano na merong ganitong mga values. At tatayo tayo, titindig tayo sa mga prinsipyo. Hindi lamang ng mga nakasulat na kagaya ng Code of Ethics, no? Kundi kultura natin. Yung mga kultura na magaganda na nasa kultura na natin na sana babalikan natin. Kasi mas importante sa akin yung consciousness, yung values. Kesa yung ano yung nakasulat. Kasi yung nakasulat, formal domain lang yan. At kahit na merong reward and punishment dyan, sa totoo lang, hindi yun ganun ka-powerful as yung sense ng conscience ng isang tao. Very powerful yung ano yung kinalakihan natin, ano yung kultura natin, ano yung tinuro ng ating mga magulang sa atin. Hawakan natin yon. Yung mga magagandang bagay sa ating kultura na sana merong generational continuity. Yung po ang sa akin. At saka yung mga simbahan naman, paigtingin din yung level ng public morality. Yung tinatawag na, ano ba yung level ng justice and righteousness sa society na ito? Nakakahiya yung fact na yung mga Buddhist cultures, no? Ang Japan, mas mataas yung kanilang level of public justice and righteousness.
Sa Japan, kahit na ikaw prime minister, maaari kang mahuli at maaari kang hindi lang maakusaran, maaari kang ilagay sa jail kung kailangan. Pero sino bang malaking isda ang nahuli dito? Tapos kahit nabigyan mo ng kaso, makakaalpas pa rin dahil bibigyan ng presidential pardon o anuman. So in other words, mababa yung public morality natin. At ito in a way should be laid at the door of the church. Meron ding accountability ang simbahan dito. That we have not, after 500 years, created a culture that actually is upright and just. Ang taas ng public corruption and so on. So, it should be laid at the door din ng church, no? Na hindi tayo nakagawa ng kultura ng public consciousness na mahalaga ang right and wrong and so on. Ngayon, I think para sa atin din, sa all of us, no, maintindihan natin, any society in order to survive needs a minimum moral sense. Dahil anyway, lahat naman tayo made in the image of God eh. Hindi ka naman kailangan Kristiyano para malaman ito ay mali, ito ay tama, ito ay just, ito unfair, ganon. Ano yan part yan ng being made in the image of God. Lahat ng tao ganyan. Hindi mo kailangang alam yung Biblia, hindi mo kailangang alam yung mga religion para magkaroon ka ng minimum moral sense. At walang society na pwedeng mag-survive for long nang walang minimum na moral sense. At ito ay panawagan sa ating mga simbahan at sa ating ding mga kababayan. Kung gusto natin mag-survive as a society, kailangan natin ng kahit na minimum na moral sense. Yung sense ng right and wrong, yung sense na ito ay para sa bayan, hindi para sa sarili, yung sense na kailangan akong tumindig kahit everybody else is against me. So yun lamang po. Maraming salamat po muli sa pagsama sa aming pag-iisip ngayong gabi. Maraming salamat po sa ating nakasama mag-isip, si Professor June at si Doc Melba. Salamat po, Sir June. Lagi po namin kayong nakakasama dito sa Isip-Isap, lalo na pagpatungkol po sa ating kultura. Salamat po, Prof. June. Ayun, kayo naman po ang nakamute. Oo, nakamute pala. Maraming salamat din. Ako mo naman pala ang nakamute. Salamat po. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating mga partners sa Isip-Isap para po sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa ating mga adhikain para sa ikabubuti po ng ating bayan at ikalalalim ng ating pananampalataya. Samahan po ninyo muli kami sa susunod na episode sa Isip-Isap sa September 26. Huwebes pa rin po, same time, same place, 7:00 po ng gabi ang ating live. Pero ngayon pong darating na Huwebes, iniimbitahan din po namin kayo na panoorin po at makisama sa ating bagong programa po ng ISAC na entitled po, Let Us Z. Yan ang Gen Z Zooming In. So kasama po natin ang ating mga Gen Z sa bagong palabas po ng ISAC. At pag-uusapan po nila sa next episode po ang mga side hustles ng kanilang generation. Ano nga ba yung mga side hustles, no? Kaya po, subaybayan po natin sila ngayong Huwebes. Sa susunod po na Huwebes, 7 p.m. din po. So, muli po, patuloy po natin na palaganapin ang ating mabuting pag-iisip at itaguyod ang mabuti sa kulturang Pilipino. Please, we encourage po to share our episode tonight. Available din po sa YouTube and even sa ating Spotify po. At kung meron po kayong mga na-miss na previous episodes, we encourage you po to just scroll through our Facebook page at YouTube channel po ng Isip-Isap at mahanap niyo po doon ang ating mga previous episodes. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Isip-Isap.
Ako po muli si Katia Bagtas at inaanyayahan ko po kayo na patuloy na mag-isip at makialam para sa ikabubuti ng bayang Pilipinas. Atin ito. Magandang gabi po at pagpalain po kayo. Pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat.